po sa lahat. Muli, narito naman tayo sa isa pang serye ng ating mga paggawa sa ating makina. At sa mga pagkakataon ito, bago tayo mag-umpisa ay binabati ko kayo ng isang magandang araw at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. At bago tayo mag-umpisa sa ating pag-aaral, sana po ay i-like nyo na ang ating channel. Huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang ating notification bell para kung may bago tayong video ay notify ka agad kayo at masusubaybayan ninyo ang ating mga serye ng mga paggawa sa ating makina. At ngayong araw ay ang gagawin natin ay ang pagbaklas ng ating starting motor at ang pag-check ng mga bahagi nito. So, bago tayo mag-umpisa, kailangan natin malaman kung ano ang trabaho ng ating starting motor. Ang ating starting motor ay bahagi ng ating starting system sa makina na ang system na ito ay responsable sa pagpapaikot ng ating makina para ito ay maka-start o makatakbo. So, kailangan natin ng starting motor kasi yung starting motor, yun yung talagang nagpapaikot. Pero pag sinabi natin sistema, meron tayong iba pang mga parte na nagkakalakip na nagtatrabaho para mapaandar o mapaikot yung starting motor. So, kailangan mo dyan ng battery para may supply tayo ng elektrisidad patungong starting motor at meron din tayo mga switches and relays, mga solenoid, fuse para dumaloy ang kuryente sa ating starting motor. So, hindi siya direktamente na didikit mo yung wire sa ating electrical supply para umandar yung motor. So, pag sinabing system, so meron kang baterya, meron kang switch para mapunta yung elektrisidad doon sa ating starting motor upang umikot na ito o mapaikot niya ang ating makina. So, para hindi na tayo magtagal, dito tayo sa ating table o lamesa para makita ang mga disassemble parts ng ating starting motor. Okay, so ito ang ating starting motor. So, assembled siya. Yan. So, para matingnan nyo, yan ang ating starting motor. At ito naman ang disassembled na parts ng ating starting motor. Yan. At ito ang ating mga bahagi ng starting motor. Una, meron tayong housing at meron tayong Bendix drive. Sa Bendix drive, merong pinion gear at merong overrunning clutch. At dito, meron tayong ring gear para sa ating gear reduction parts. Ang gear reduction parts ay composed ng malaking ring gear at itong maliliit na gears na to. So, itong mga maliliit na pinions, nakalagay po dyan sa loob dito. Yan, tatlo. So, dyan. Yan. So, bakit reduction gear? Ito nakakatulong kasi ito sa pagpaikot ng may puwersa. Kasi ang maliit na gear, paikutin niyo yung malaki, mas malaki ang torque niya na tinatawag or yung twisting force para maibigay sa ating makina. Yan. At meron din tayong solenoid. Ang ating starter solenoid ay isang electromagnetic switch. So kung makikita nyo, meron siyang plunger sa loob. Yan. Gagalaw siya ng ganyan. Yan.
So pag allow niya ng ganyan, isi-switch niya tong dalawang terminal. So i-connect niya yan dyan. Okay? So kung may supply dito ng battery, for example, or dun sa kabila, pag na-switch niya, nadaloy na yung kuryente patungo dito. Okay? So kung yun ang supply ng ating battery, okay, dito tayo sa ating starting motor para makita nyo. Kung ang supply natin dito ng battery, yung kuryente, pag ipinush ng plunger sa loob, okay, or pag na-push ng kuryente, yung plunger sa loob, kasi electromagnetic siya. Pag sinabi nating electromagnetic, kailangan niya ng elektrisidad o kuryente. Pag nasupplyan siya ng kuryente sa loob, nagiging siyang electromagnet. Kaya electromagnet kasi kailangan ng electricity. Okay? Kaya siya nagiging magnet. So pag naging na siyang magnet, kinoconnect niya yung dalawang terminal. So from battery, pupunta yung kuryente dyan. Pag na-connect na, lalampas na dito at dadaan patungo ng starting motor. So siya ay nagsisilbing electromechanical switch. Okay? So, electromagnetic switch to be specific po. Okay? So, balik tayo dito. Meron tayong field. Sa ibang starter, meron tayong field coil dito. Dito naman ay field magnets. Iba kasi ito eh. So, ito yung housing niya. At meron tayong starter armature. At meron tayong commutator. So, itong commutator na ito, nagigiding electromagnet. So, kung parehas siya, dito may magnet na nakalagay siya dito sa loob. Yan. Kung makikita nyo na magnet na. So, wala pang electricity. So, yun. So, magnet. So, kailangan siyang supplyan ng kuryente para yung magnet hindi siya magkaparehas ng pole para umikot siya. Kasi pag parehas ang pole, say for example, north to north and south to south, magre-repel po sila. So pag nagre-repel sila, iikot siya. Kasi kung unlike pole sila, hindi sila parehas ng pole, north and south, mag-a-attract sila. Gaya nito. So nag-a-attract. So hindi mo siya maiikot kasi magkadikit nga sila, naka-attract silang dalawa. Okay? So, ang ating commutator, dyan papasok yung kuryente. Saan? Dito sa ating brush. Kasi nakakontak siya, nakalagay siya sa yung brush na nakalagay sa ating commutator. So, every time na magkakaroon ng kuryente dito sa ating mga brushes, positive and negative, masusuplayan ang ating commutator and yung armature magiging electromagnet na magiging opposite naman doon sa ating field magnets or field coil para umikot ang ating motor. At ito naman ang ating cover sa likod ng ating commutator o cover ng rear housing o ito yung housing o rear housing. Yan. Yan ang ating rear housing or cover. Rear housing cover. At ito naman ang ating lever. So, kailangan ng lever para yung solenoid masikwat niya yung drive. So, every time na magkakaroon ng magnetismo ay isisikwat niya yung Bendix drive. Okay, so nasikwat na ito, kailangan na lang pabalikin. Okay. Yan. So, pupunta yan doon pag nasikwat. Okay. So, pagkakataong ito, di ko ipakita kasi hawak ko lang ng isang kamay. Okay. So, yan. Ang ating, so, pupunta yan dyan and then babalik siya. Yun.
Kita niyo po ba? Yan. So, yan ang ating lever or fork. Saan siya nakalagay? Dito sa ating solenoid. Yan. So, itong solenoid, ganyan. At ito naman dito. Yan. So, every time na gagalaw siya, yun namang fork pupunta ng opposite direction. So, pag pull niya, so ito naman ay magpupush. So, kabilang direksyon para pumusli ang ating pinion gear. Okay? Yung drive gear ng starting motor. So, i-check natin yan para malaman natin kung talagang okay ang ating starting motor. Pagkatapos ng ating assembly at pag-check ng ating mga bahagi ay iti-testing natin siya sa isang battery at paikutin ang ating starting motor. Umpisa na tayo sa ating pagbaklas ng ating starting motor. Ang mga tools na ating gagamitin ay mga simple lamang. Ang ating T-wrench at ang ating screwdrivers at ang ating hammer, pampukpok sa ating housing kung ito ay masyadong dikit, magkakadikit. Okay? Okay, so umpisa na tayo sa ating pagbaklas ng ating starting motor. Una, alisin muna natin ang solenoid o ang starter solenoid. Muna natin ang wire na patungong starting motor. So, dahan-dahanin lang natin. Okay. So, tanggal na natin yung terminal dito. So, para matanggal yan, tanggalin natin dito sa unahan. Meron tayong dalawang bolts o screw. Minsan ay screw sa ibang starting motor. Okay, babalansin lang natin. Hawakan natin ang ating solenoid para hindi siya malaglag. Tanggalin natin yung bolt at ito na ang ating solenoid. Yan. Ito ang ating starting solenoid or starter solenoid. Ito yung plunger na sa loob. Yan. So, kung makikita nyo, ibang klase rin. Meron siyang spring. Yan. Okay. So, gumaganyan siya. Pag may kuryente na dyan, magkakaroon ng magnet at siya ay gagalaw papunta doon para may contact ang terminal na ito. Lagyan natin. Punta tayo sa ating
andun yung lever sa loob, makikita natin. Yan. So, kung lalaruin mo yan, yan. Mostly ang ating drive pinion. Pero pag ipinupul naman ang ating plunger, kunin ko sandali yung plunger at ilalagay dito sa loob ng lever. Yan. So, kung nandoon sa dati, ang ating plunger ay dito banda. So, pag nagkaroon ng kuryente, ay papupuntahin ng plunger ng magnetismo doon. So, itutulak naman ang ating drive pinion palabas. So, itutulak natin siya, pero ipupul natin siya dito. Yun. So, ganun po ang nangyayari during starting. Pag nag-start ka ng ignition switch sa ating mga sasakyan o sa generator, pag isunits mo siya, so ang plunger ay papunta ang direksyon sa pulling side. At doon naman sa ating starter o sa motor, ang drive pinion naman ay papalabas. So, pinupush siya palabas. So, sana naintindihan niyo po. Yan. Okay. So, ang susunod natin, alisin natin yung throw bolts, itong mahaba, itong dalawang bolts na to. So, siya ay number 10. So, i-attach natin. So, dito. Yan. Teka, luwangan po muna natin ang commutator o end house, end cover. Ito may dalawang screw dito. Yan. So, luwangan natin muna siya para hindi tayo mahirapan sa pagkuha nito. Okay. So, number 10. Luwangan na natin siya. So, kung hindi nyo pa kabisado ang starting system o motor, pagtanggal, pwede kayo maglagay pala ng markings dito. Say for example, meron tayong mark na yung marker or permanent pen or pentel pen para hindi tayo maligaw sa pagkabit ulit ng ating mga bahagi. So, kung ano so ito lang ang tatandaan natin. So, itong terminal na to dito, banda dito. So, para mas safe, maglalagay tayo ng marker. Okay, so ito na ang ating marker. So, maglalagay tayo dyan. Okay. Na dito. So, dito lang sa screw, pwede na yan. So, magkaka-align lang. Nasa sa inyo na kung mamarkahan nyo ng matalim na object para makabalik ang alignment ng ating mga housing. Okay, so tanggalin na natin ang through bolts. Yan. Usog lang natin ang mesa ng kaunti.
Ang dalawa nating through bolts. Okay? So, matatanggalin natin itong end cover, pero tanggalin natin itong dalawang screw dito para ma-detach natin ang ating cover sa likuran. Yan, dahanin lang natin tanggalin. Yun. So, mayroon tayong cover. Okay. So, itong shim dyan or washer, spacer. At makikita natin yung brush assembly. Yan, andyan yung brush assembly. So, tatanggalin natin itong field coil. Okay. So, may bulitas siya, ibang klase. At meron siyang gasket, yung O-ring. At tanggalin na natin yung commutator. Yung commutator, ipupush lang natin siya papunta doon para makalabas. Yan. Yan. So, yan ang ating commutator. Dito at armature. So, itong lahat ay armature. Sa armature, meron tayong commutator. Yan. Okay. So, ito yung ating field coil. Yan, may mga coil dyan sa loob. Coil, ang ibig sabihin ng coil ay yung nakabudbud na wires para maging siyang magnet, electromagnet. Kapag nasuplayan ng kuryente, dito. Dito banda. So, ito yung galing ng solenoid. At yung commutator naman, masusuplayan. So, ito, isang end to at doon. So, parang end to end lang siya yung magkabilaan. So, ito yung umpisa ng ating wire. Tapos, napaiikot siya sa mga ating field coils, sa ating mga field coils, at lalabas dyan, papuntang brush. So, kung positive siya from the battery, positive itong mga brush na to. Yan. So, ang contact niya dyan sa ating commutator. At palabasin na natin ang ating gear reduction assembly at ang ating Bendix drive or overrunning clutch. Tanggalin lang natin itong rubber na to. Yan. So, para siyang stopper. Okay. Ito rin, meron. Maya-maya, paglabas. So, itong plate na to sa ating gear reduction assembly. Yan. So, meron siyang rubber. At ito yung ating gear reduction assembly. So, makukuha na natin siya kasabay ang ating lever. Yan. Okay? So, kung makikita nyo, yan, ganyan siya. I-slide. Yan. So, bakit gear reduction? Kasi ito, maliit na gear at i-drive niya yung malaking gear. Dahil dito sa mga maliliit na to. So, naka-engage siya dyan. Yan. So, tingnan nyo ang ikot. Okay? So, kung ang ikot nito ay paganito, yan. So, ang motor ay opposite. Okay? So, yan. Dapat mabilis ang ikot ng ating motor para mapaikot ang makina. Okay? So, ganyan po. At ito na yung ating housing. Yan. So, punta na tayo sa pag-check ng iba't ibang bahagi ng ating makina.
unahin natin i-check ang ating armature. Tingnan muna natin ang gear kung may tama siya. Okay, kung walang tama, so okay siya. Check doon. At dito naman, so makikita natin kung malalim na ang ating mga commutators kasi may lubog siya kasi doon tumatama ang ating mga brush. Once na umikot siya, yung mga brush nandiyan dyan. So alam naman natin pag may contact at merong movement, kung may movement ang isang bagay at yung isa ay nakahawak, so mapupudpud siya kasi meron tayong tinatawag na friction. So habang umiikot siya dun sa brush, yan. So ang brush pati meron siyang spring, yan. So itong spring na to sinisiguro niya na yung brush maka-contact sa ating commutator palagi pag umiikot. So every time na ini-start natin ang ating makina, umiikot siya doon sa brush. So napupudpud sa kalaunan o sa katagalan ng panahon ng paggamit natin. So yan, kung walang pudpud dyan, okay pa ang ating commutator. So check natin muna siya sa electrical side. Gagamit tayo ng ating tester. So ilalagay natin siya sa times 1 yung tester natin. So para safe, dito muna sa times 1,000. Pag may electricity, dapat times 1,000. So check natin kung i-set natin sa 0 ang ating tester. Yan. Okay. So lagyan natin ang stand para makita nyo. Okay. So check natin. Is 0. Okay. Ilagay natin sa times 1. So may konting diferensya ang ating tester. Ayan. So hindi na siya umabot. Gamitin natin yung times 10. Okay. So pag check ng armature dito sa bandang commutator ay ang commutator terminals dapat walang continuity patungo dito sa kanyang body or sa ground. So dapat huwag gumalaw ang ating tester. Okay, transfer natin dito para makita nyo. So bawat terminal ay walang dapat na reading patungong ground or body. Okay, so testingin natin. Ayan. So hindi siya gumagalaw. Pag gumalaw siya, ibig sabihin ay shorted ang ating armature. So merong wire na nagdikitan, parang nag-shortcut yung kuryente kasi may open siya or may bukas or may bakbak ang ating protection sa ating mga wires. So kailangan ipaayos natin ang ating mga armature. Okay, so shortcutin na natin. So wala. Okay, ganyan lang. So wala siyang tama. Walang shorted. Paisa-isahin natin. Okay. Okay. Okay, so wala naman. So okay ang ating armature. Check na ito. Okay. Doon tayo sa ating field coil. So ang ating field coil merong positive at negative. Patayuin natin siya. Yan. So makita naman natin ang positive kasi merong wire dyan. So yung tatlong wire na yan dapat merong continuity. Pag walang continuity, ang ibig sabihin yan ay putol ang ating linya. Okay? Yun, pumalo.
So, okay siya dito sa kabila. At ito naman sa kabila. Yan. So, okay siya. Pero, dapat wala siyang contact dito sa dalawa. So, meron tayong positive terminal sa dalawa. At meron tayong negative terminal. So, dapat wala siyang contact dyan. Okay? Pag merong reading sa tester, ang ibig sabihin niyan ay shorted ang ating mga wires sa kanyang ground or body. So, anong mangyayari dyan? Masusunog ang ating mga wires. Kasi, kung short sa battery, positive to negative, parang shortcut mo yung daloy ng kuryente, positive to negative. So, maraming dadaloy doon na kuryente kaagad-agad. So, shortcut siya. Di siya dumaan sa system or circuit. Iinit yung wire, matutunaw, at masusunog. Ito. So, masisira ang ating field coil. Okay? So, check din natin yung positive sa negative. Okay, wala dapat ito. So, itong dalawa meron. Kasi pareha sila positive. So, itong negative, yan. Okay. Negative to negative. Positive to positive. Positive to positive, walang. Positive to positive, merong reading. Negative to negative, merong reading. Pero positive to negative, walang reading dapat. Okay? Or yung body ground natin. Yan. So, ang body ground, parehas din yan ng negative na terminal ng mga brush. Okay? Oh, try natin. Okay? So, wala siya dito kasi, bakit wala siya dito? Kasi wala siyang connection. Okay? Yan. Pero once na nilagyan natin ng ng cover, so yung cover, yung assembly, na-screw dito sa ating cover, at yung cover naman nakadikit dito. So meron na siyang contact sa body. Okay? Doon nyo nakuha nyo po yung connection. So, ulitin natin. Yung brush assembly, yung negative side, tingnan nyo itong positive side. Meron siyang insulation. So, hindi siya nakakontakt dito sa kanyang body. Okay? So, para patunayan natin, wala siyang connection. Wala siyang contact. Kasi may insulation siya. Okay. Alam naman natin, pag ang merong insulation, ito ay nagbablock o umaharang, nagsisiguro na hindi dadaloy ang kuryente. Okay? Galing sa positive patungong negative. Directly. Okay? So, yan. So, ulitin natin. Paano nagkakaroon ng connection siya sa body? Dahil dito, sa cover. Yung assembly ng brush, so negative, wala siyang insulation sa kanyang plate or assembly, so may continuity siya. Nadalo dyan ang negative na kuryente. So dito, naka-screw siya, at itong cover naman ay nakadikit sa ating field coil housing. So, dyan nakakaroon ng negative. Okay? So, check na ang ating field coil. At tingnan nyo na rin kung merong sugat yung wire. So, kung wala naman siyang sugat, okay siya. Kasi pag may sugat, isang rason yan para maging shorted siya. Kasi ito, halimbawa, may sugat dyan, kung madikit siya, makadikit siya dito sa ating cover, talaga magso-short talaga siya sa negative.
Okay, so ganyan ang ating pag-check sa ating field coil. Ito naman natin ay ang ating solenoid. Yan. So, dito, wala pa siyang contact, so wala pa siyang continuity. Yan. Yung terminals natin, malalaking terminals. Pero pag diniinan natin siya, ididiin ko siya, at makikita nyo na magkakaroon na siya ng contact. Yun. So, nakita nyo? Dapat diin masyado. Okay? So, maganda ang contacts niya. At, para naman sa magnetismo niya, dapat, pag sinuplayan ang solenoid terminal, na itong maliit na to, may coil siya dyan sa loob. Yung wire dito, isa, at yung dulo naman niya ay nakabit sa body ng ating solenoid. So, dapat may continuity siya, may certain reading, pero hindi siya dapat zero. Okay, so i-check natin. So, itong terminal na to, at itong sa ground. Yan. So, at least near zero, hindi siya magsisiro na reading. Kasi, meron siyang wire na winding sa loob. Okay? Kung putol, ang ating wire ay walang reading siya. Kasi putol, walang continuity yung kuryente. Okay? So, ganyan lang ang pag-check ng ating starter solenoid. So, kung may diferensya siya, bibilin mo sa isang auto supply ang bahaging ito o ang starter solenoid. At ang last nating i-check ay ating Bendix drive. Ito walang electrical. So, visual checking lang po kung okay ang ating mga gears, kung wala siyang crack or nawawalang ngipin. Yan. At alisin muna natin ang ating mga reduction gear set, mga drive pinions. Yan. So, dito tayo sa Bendix drive. Yan. So, makikita natin kung may diferensya, kung may ikot natin yung overrunning clutch Bendix drive sa kabilang side. Hindi mo dapat siya maiikot. Pero dito, sa kabila, maiikot mo siya. Okay? So, okay ang ating overrunning clutch. Yung lever naman, yan. So, hindi pa siya pudpud dito sa ating solenoid. Okay? So, once wala pang pudpud siya masyado, then, okay pa siya. At ang ating gear reduction, ring gear, okay, okay pa naman ang ating mga ngipin. So, wala siyang crack or naalisan ng ngipin. At itong ating mga pinions. Yan. Check natin kung maluwang. Okay. So, hindi siya maluwang. So, okay ang ating drive pinions. So, balik na natin siya. Yan. Ganyan siya. Okay. Ang iba pa natin i-check ay meron pa tayong mga bahagi na dapat i-check. Yung bushing dito sa ating starter housing, kung pudpud na siya. So, dapat hindi siya masyadong, yan, may play siya ng kaunti lang. Okay? Pero hindi dapat masyadong magalaw ang ating shaft. Okay? So,
So yung shafting dapat hindi siya masyadong magalaw. Okay. So hindi pa siya dapat, yan, dapat makapasok pa siya doon. Yan. So check natin kung may play siya. Okay, wala naman. So maayos pa yung bushing. At meron din tayong bearing sa ating armature. Yan, dapat hindi siya magalaw. Yan. So mararamdaman mo naman kung may sira ang bearing kasi magagalaw mo ng parang side to side. Okay? So atin lang ilagay ang iba pang parte. Lagyan na natin itong rubber. At natin yung bulitas dito. At yung rubber. At ang ating plate. Ayan. So, set aside muna natin siya. Or lagyan na natin ng o-ring dito. Pwede naman natin ilagay yung o-ring sa ating housing doon sa may field coil. Okay, mahirap na pag expanded ang ating o-ring. Ayan. Okay. I-set aside muna natin siya para ilagay naman natin ang ating armature sa ating field coil housing. Okay. Pero kailangan ma-push natin ang brush para makapasok siya. So, inaalis na muna natin yung spring niya para huwag siyang magpersa. Okay. So, inaangat muna natin yung spring para may pasok natin nating madali ang ating
commutator. Yan. So, yan ating technique. So, pasok na natin. Yan. So, free na siya. At natin ang ibabalik ang ating mga springs. Yan. Balansein lang natin. Yan. Yung isa naman. Ayan. At ang panghuli. Ayan. So, nakadiin na siya. Okay. So, pwede na natin ilagay ang ating assembly doon sa sinet aside natin. Pero bago yan, lagyan natin ng o-ring dito sa housing. Yan. At pwede natin ilagay din dito yung o-ring sa kabila para wag siyang mahulog. Yan. So, atin na ikabit. Okay, tingnan natin yung tanda. Okay, ipapasok natin. Yung goma. Okay. Alis ang ating goma. Kaya natin ibalik siya. Okay. Yan. Yan. So, nakapasok na siya. So, ang ating gagawin ay patatayuin natin siya. Ang ganyan. At atin ang ipapasok ang sasalpak ang ating rear cover. Yan. So dapat hindi ito matanggal na spacer. Ibalik natin siya sa baba. At kailangan nating hawakan. So, asan yung markings natin? Ayan. So, i-align lang natin siya doon. Ayan. Okay. So, aligned na siya.
Check muna natin yung alignment ng screw. Okay. Lagyan natin ang true bolt. Kaya huwag na siyang makawala. Ayan. Gamitin na natin ang ating T-wrench. Pwede natin siya patayuin. At huwag muna natin siyang higpitan ng masyado kasi papasok natin ang screw dito. Okay. Try natin. Ayan. Okay. So, pumasok na siya. Okay. So, ang susunod natin ay ang solenoid.
Okay, so ang susunod natin ay yung solenoid. So, pasok natin siya dito sa lever. At meron tayong parang gasket dito. Pasok natin siya sa loob ng kanyang housing. At nasaan yung ating screw. Ayan. So, ipupush natin siya doon. At lalagyan natin ng screw. Push lang natin. At yung kabila. Ayan. Okay. Okay. So, ikita na natin siya. Okay, dito tayo. Para makita nyo. Yan. Okay, so buo na ang ating starting motor. So ikakabit na lang natin itong terminal. Meron siyang washer dito. Ayan. At itong lock washer. Dapat nandito siya. Ayan. Tapos meron siya flat washer tsaka lock washer. So, lock natin. Adjust natin ng konti. Okay. So, ayan po ang ating starting motor. Okay. So, ready na siya na i-test. So, tingnan nyo yung alignment. Tama.